Magandang umaga mga Bisaya. So, meron akong nakita matagal-tagal na 'to na matagal ko na kasi ito sanang bigyan ng reaction video kaya lang na-busy dun sa iba ibang mga topic na ano, ah, may mga comment lang ako doon sa ano, yung sa mga post din ng kapwa, ah, namin na engineer. So, anyway, so ito yung post nakita ko ito kay ano, Foreman Tony Vlog. So sabi niya, ewan ko lang, usually naman sa mga ganito ano lang, mag-post lang sila na minsan ang pino-post nila hindi mga project nila, kita lang din sa ano. Pero ang i-ano ko lang dito is um, yung yung masasabi ko na yung correct na procedure kung paano i-address kung ganito. Combined voting kasi yung nakaano. Ang una kong napansin dito is yung kung makikita niyo yung rebar nakalatag na mismo sa concrete, walang space. Ewan ko lang kung tapos na 'to. Pero mahirap kasi na medyo nandun na yung makulong bars, mabigat na yan na iangat kung hindi pa nakalagay yung ano, hindi pa nakalagay yung anong tawag dito, yung yung spacer. Ang nakita ko is walang spacer. Pwede naman na ano, yung lean concrete gamitin mo as yung cover mo, pero ang problema kasi diyan halimbawa ito, madumi siya. Tapos yung usually kasi yung ginagamit na strength ng lean concrete, ano lang 'yan, minsan 5 MPa. Yung dito gamit gamit namin dito is 5 MPa lang para sa mga ganitong mud slab, mga lean concrete na hindi naman structural yung ano, 'pag ano lang 'to, pang-level ng surface. So maganda pa rin na ano, kung halimbawa ito malinis ito tapos yung concrete niya is, yung lean concrete nga ginamit is, mataas yung strength. Tapos hindi smooth yung surface para may banding, okey pa rin naman. Pero mas maganda na ano, kasi kung titingnan mo ito madumi, tapos hindi ko alam yung quality ng ano, yung strength ng concrete. So, mas maganda meron pa ring ano. Pero ang video na ito is more on yun sa bakal, yung paano yan yung placement ng bakal kung tama ba yun or hindi. Yung sa combined footing kasi, ang mangyari diyan halimbawa ito parang ano siya, ah, parang L-shape siya, meron pa siyang ganito diyan, oh, tapos dito. So halimbawa, kung tingnan natin sa plan view yan, halimbawa ganito yan, oh, parang, ah, parang ganyan. Hindi ko alam kung ano yung dimension kasi naputol yung dito na portion, eh. So halimbawa yan yung ano mo, footing, tapos nandiyan yung kulong, and then yan yung kulong. Now ang unang mong bantayan 'pag ano, 'pag combined footing kasi ano lang 'yan, 'di ba ang combined footing ganyan, 'di ba? Tapos may kulong ganyan. Now, kung baliktarin mo 'yan, oh, ibaliktad mo, dito yung kulong sa baba or yeah, tapos footing. So kung titingnan mo parang beam lang din 'yan na binaliktad. Tapos yung loading dito depende na kung ano yung magiging pressure ng halimbawa for the sake of discussion, uniform yung bearing, yun yung magiging load. Na kung ang beam mo, 'di ba kung sa beam mo meron kang top bars kasi siyempre dito yung main bars dito is nasa top kasi cantilever 'to, 'di ba? Nasa top yung main bars tapos dito din cantilever. Now dito is positive bending sa gitna, meron kang bottom bars. Now kung baliktarin mo 'yan, baliktad mo sa footing, nandun pa rin yung main bars mo sa cantilever na portion. Tapos meron ka pa rin dito sa taas na yung positive bending rebar, yung ito, 'di ba?
So, kung tingnan mo ulit dito sa ano, yan yung kulang dito sa sa footing na ito na combined. So, ang ginagawa usually is para hindi mahirap naman ano bang tawag sa floating yung footing ba? Hindi siya supported. So, at saka yung bakal sa baba. Para practical, yung ginagawa is, ano mo lang yan, ituloy mo lang yan. Yan. So, ito yung main bars mo. Tapos dito, yung ginagawa usually, ini-extend yan dito. Ini-extend. Pero, kasi naman yung binding naman dito is maliit kaysa dito. Ang ginagawa dito, usually, yung top bar spacing is mas malayo. Halimbawa, yung bottom bars is say 15 m at halimbawa 100, no? Yung sa taas, posible siguro yung 15 m at say 250 pero ganyan or 200 kasi maliit lang naman yung binding dito kumpara dito. So, ang kulang dito yung top bar. Kasi kung combine kasi yan, magkakaroon ng ano yan, ng ah, positive binding ba? Mag-reverse yung ano. Kagaya ng sa beam, di ba? Alam naman natin sa beam. Same analogy lang naman. Kung baliktarin mo, yung footing mo nasa taas, yung kulong nasa baba. Di ba? Alam naman natin sa beam, yung karamihan siguro alam na nila na may mga extra bars pa nga. Di ba? The same procedure sa ano. The same procedure dito sa footing. Now, kung may footing ka na ganito na L shape, ang isa pang maging problema dito sa ano, hindi ko nakita. Pag L shape, ito yung tinatawag na ganito yung meron kang reentrant corner. So yung mga reentrant corner, dito nangyayari yung mga stress concentration. So halimbawa, loaded to, tapos loaded to, tapos ito hindi, or pwede loaded din. Ang mangyari dito mag-propagate mag-start yung crack kasi nandito yung, kahit i-model mo to finite element kung may software ka, i-model mo yan, finite element, ano yan dito, grabe yung stress concentration dito. Kaya yung sa mga reentrant corner, nilalagyan yan ng mga diagonal bars. So ang ginagawa, kalimitan dyan is meron kang rebars dyan. No, ganyan. Ito yung mga reentrant corner bars. So, ganyan. Kasi dyan mag-umpisa yung crack eh. Yun yung ano. Kahit sa yung halimbawa, meron kang slab, no? Second floor slab. Meron kang second floor slab, ganyan. Imposible namang wala kang hagdan kasi hindi naman ninja yung hindi naman ninja yung naninirahan dyan. So, meron ka talagang opening dito for stairwell, di ba? So, hagdan yan. So, itong mga portion na ito yung mga tinatawag na any opening. Meron yung mga reentrant corner dyan, no? Meron yan. Ito yung mga reentrant corner. So, kaya maglagyan ng reentrant corner bars, mga diagonal bars. Or yung iba, ang ginagawa is extra bars. Halimbawa ito. Ang ginagawa ng iba is yung may extra bar sila dito. I-extend yan. Tapos ganito din. Ganyan dito na side. Ganyan. Pero ako, pag mga ganito, nilagyan ko ng diagonal yung ginagawa ko. Hindi ko yung ano. Yung iba naman, may nakita ako mga ganito. Yung mga pang-extend, extra bars lang na naka-extend sa corner. So, ito yung mga critical. Kasi dito mangyari yung mga stress concentration. So, ito yung kailangan bantayan dyan. So, isa din yung kulang na yan. Pero, kung ako ang mag-design nito, kahit magkadikit yan, ang gagawin ko, no, hindi ko kayo inano na i-follow to, pero ang ano ko lang is kung ako ang gagawa dyan, ako ang mag-design, ang gagawin ko is, ano yan, halimbawa ito yung footing mo, di ba? May kulong ka dyan, kulong, kulong. Ang gagawin ko, pwede pormahan mo pa rin yan. Yan pa rin yung porma mo. Ganyan, porma. Tapos, dito,
i-ano ko 'yan, during concrete pour lagyan ko, ano, i-isolate ko 'yan. Kahit makadikit 'yan, lagyan mo lang ng ano 'yan, lagyan mo lang ng plywood para ma-separate yung pour. In that case, yung ano mo, yung footing mo maging isolated. This time, di mo kailangan ng top bars. Kasi pure ano lang naman 'yan, bending na cantilever. Kung baliktarin mo yung footing, parang cantilever beam lang 'yan. So, ang rebars niyan is bottom lang. So, bottom na lang yung kailangang rebars, wala kasing positive bending. So, putulin mo lang yung buhos diyan, yung kabilya, hanggang diyan lang, yung kabilya ba Tagalog sa steel bars? Bakal or basta kay kabilya or steel reinforcing bars. So, hanggang diyan lang 'yan, 'di ba? Hanggang diyan lang 'yan. So, ito yung puwedeng gawin mo, i-separate mo lang 'to, kahit yung porma sa perimeter gano'n pa rin. Tapos putulin mo lang 'yan, lagyan mo lang diyan ng ano, ng isolation, ah, plywood ba or ano yung kung may bakal ka or ano. So, i-ano mo lang 'yan diyan. In that case, 'di mo na kailangan yung tumbar, so puwede na 'to. So, kung ganyan, putulin mo lang 'yan diyan, oh, lagyan ng gap diyan, pagbuhos, pati dito lagyan ng gap. Of course, yung size ng footing, i-size mo pa rin kung ano yung kailangan talaga niya. Pero bantayan niyo lang na-discuss ko na 'to sa nung ano, yung sa mat foundation na kung i-separate mo yung footing baka maapektuhan yung bearing capacity kasi ano na siya, um, magiging kumbaga ang application niya is more on strip footing na. So, i-confirm mo yan sa geotechnical engineer kung may reduction ba ng bearing capacity or wala. Um, wala din akong ano diyan, wala din akong iwan ko lang kung may rule of thumb yan or ano, pero mga soil report kasi dito kasi karamihan dito is load bearing wall din. So meron silang mga recommendation for spread footing at saka recommendation for continuous footing. So pag ganito, ang gagamitin ko na ano soil bearing capacity is yung sa continuous footing. Kasi may influence na yan, yung pressure dito may influence sa adjacent na footing. Pero yung ganito naman na puwede naman, di pa rin naman na L-shape. Basta consider mo lang yung right hand corner, yung top bars. So, ang tanong is kung saan ba yung matipid? Ikon i monolithic yan na kailangan mo ng mga reentrant bars na may possible na crack dito, tapos may top bars or i-isolate mo yan, isolate mo dito, 'di ba? So, mas tipid 'to kasi hindi na 'to kailangan ng top bars, eh. So, yun lang yung medyo critical na nakita ko, the rest, puwede na yan sa ano, madaling ma-adjust yan. Pero ito kasi 'pag nabuhusan na yan, wala na yan, wala ka ng magagawa diyan. Puwede mo naman katingin, pero expose na rin yung rebars. So, gano'n din, mag-corrode na. So, ito yung mga dapat na, bantayan kung may mga ganito na ano. So, yung sa mga engineer alam naman siguro nito. Um, pero kung may mga project kasi na di naman talaga maiwasan, may mga project talaga na yung gumagawa mga Inday lang or mga foreman na hindi kabisado yung technical na ano, yung theory behind ng sa foundation. So, ang video na ito is intended to para sa mga construction worker na ano, yung mga project na walang engineer na involved. So, or yung mga ano, yung mga baguhan na engineer na hindi pa kabisado yung ano. So ito yung mga kailangan bantayan. So, hanggang sa muli. Next video na naman tayo.